Right, part 2. So ngayon meron tayong kasama. So diyan nga lang sila nakatambay lang. Antay sila ng taxi yata o parang hindi pa nila alam kung anong gagawin. Oh, dami mga ginagawang tambayan 'yan. Antayan, which is hindi naman talaga dapat kasi wala silang madapuan. Para bang mga langgam ba, mga ibon ba? Langgam. Oh, para mga ibong walang madapuan. Kaya naghahanap ng pwedeng upuan, tambayan. Kaya iyan, shout out again. Kaap, no? Baka naman pwede niyo nang lagyan ng waiting area na matino. 'Di ba? No, walay hulatan Ha? Di bisag walay service okay naman. Basta naalay tarong gid nga ba kanang kahulatan. Pwede ra ta dito moagi sa Pikas or pwede ra pod adrian lang ta. Tapos ito pala yung duty free na sinasabi ko sa inyo. Na wala nga tayong duty free sa Davao. So kung yung mga nag-comment diyan na may duty free sa Davao, meron naman talaga, may gusali lang yan, Duty free building. Oops. Duty free building pero matagal na yang walang tinda. Hindi na siya nagpa-function. Dito tayo dadaan. At may dalang bag yung kasama natin. Yun lang yun, walang matambayan, walang maupuan ang mga tao. Exit. Oh, ito yung gusto ko sa Davao naman, airport yan. Kasi, di ba pag ganun, paakyat ng konti. Yun, palabas dito. Dito tayo dadaan kasi mayroong walkway kung saan pwedeng pagulungin yung kailang bag kasi bag di gulong dala nila. Ganyan lang. Assist natin sila. Diba? Hindi ko natulungan si ma'am. Hindi ako gentleman eh. Okay ra. Yan ang tinatawag na gender equality ba, no? Kasi pag tutulungan ko yan si ma'am, baka isipin ni ma'am na siya, lampa. Ano ma'am, no? Weak. Diba? Ganda, no? Ito yung gusto ko sa Davao. Paahon. Oh, dito. Ito yung pinaka-entrance, entry point para sa mga susundo. Pwede naman dagdagan talaga ng scanning machine, di ba? Para lahat ng susundo, masigurado na walang mga deadly weapon or something. Drea. Para kontrata yata sila, di ko sure. Asa man, dali na mo, dito na lang sa Pikas. Susunod pa ba airport pa sila? O, airport na sila. O, pila. O, dito yung sakayan, bus. Kung mag-bus. Walang nahinto doon, pandi dito lang. Tapos, kung sa kabila naman kayo, papunta kayo ng downtown Davao, sa kabila, tawid lang. Zero it all. La na 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 na. Oh, dito may mga dadaan na taxi rito. Tsaka jeep. Tsaka bus. Pero gusto na mag-taxi para syempre hatid sila. Tatanong natin to dito. Sige. Metro lang pala palagi. Metro lang talaga, no, kahit nakapila sila sa pa-airport. Metro lang. Akala ko nakapila sila, meron silang extra like 50 pesos, so wala. Metro lang, metro.
Okay, amping mo, amping. Oh, salamat kayo. Okay. Oo, dito ka. Sa pinikanan ba? Oo, lagay sa kwan, pakulod. Oo. Doon. Hindi mo duty man si Ugma. Kung pagdili ko ako dito niya, wala naman pambalik yaman. Mao. Kaya sa akong uyuan. Oo. Wala na do ka jeep, wala na may. Oo. Tunguhan mo precise. Sige, amping mo, amping. Okay. Iyan, baka kasi baka kasi hinga ng ng mahal di pwede yun, bawal yun, no? Kasi metro dapat tayo dito, metrohan lang, not unless kung ang punta ay Tagum, Carmen, Panabo, Tibalog, pwede yun. Sila mahagala, ito yung pinaka bus bay dito or pick up area, yan, bus stop by City Timo. So hindi yan dito hihinto sa unahan, dito lang talaga yan, exclusive. Sa unahan naman, pwede doon sa may parang doubt Hindi ko pa na-try na magpara ng sasakyan doon sa may McDonald harap ng Jose Maria College of Quiboloy. So sa kabila naman mahagala, kita nyo yun may baso, di ba? Nahinto doon sa harap ng Santa Lucia Mall. So tatawid lang kayo. Kaya pwede na tumawid dyan, pwede na. Pero ingat lang, kung meron kayo kasamang senior citizen, meron kayo kasamang mga bata o buntis, syempre di naman kayang tumakbo niyan. Dito pa naman sa Davao, medyo wala na. Iba na yung kultura ng mga driver dito. Hindi na kagaya ng araw na mahinahon lang mapatakbo. Ngayon talaga ay mabilisan na. Kaya nakaka-intimidate tumawid dito na kalma-kalma, relax lang. Kailangan talaga dito ay patakbo. Or else para kabagang husgahan ka ng mga driver dito sa Davao. Like, yun, nakakahiya. Oo, nakakahiya dito tumawid na, na komportable lang. So kailangan makita nila na tension, pressured. Tapos yun lang. Balik tawid na kayo dito sa kabila. Ayun, may baso. Asan yun? Wala na. Umalis na. Nakalarga na pala. So ano ba ang gagawin natin? Siyempre ako'y nagpapasalamat sa walang nasawang panonood ng mga taga Davao na meron supporter. Maraming salamat sa mga taga Davao na nanonood lagi kahit naman ako'y napunta sa kahit anong planeta. Kahit hindi na siya related sa Davao, still nanonood pa din. Sa mga taga Cebu, maraming salamat na kahit ako'y hindi nag-feature ng Cebu, matagal-tagal na din. Pero, ayun, andyan pa rin kayo na nanonood pa rin sa mga vlog. Tapos sa mga Tagalog, na kahit paano ay, kahit hindi naman kayo talaga, I don't know, kung interested kayo sa Davao, kaya kayo nanonood dyan lagi. Ang iba naman ay nagpapasalamat. Kumbaga, dahil sa natulungan ko sila sa mga guides, paano makapunta sa airport, paano sumakay, anong mga dapat sakyan, magkano pamasahe, mga anong oras ang first trip, anong oras ang last trip, ilang oras ang biyahe, gano'n, no? So, yung iba ay nagpapasalamat sa akin by subscribing, by clicking the subscribe button. Pero sa akin naman kasi sa totoo lang, kahit hindi mo ko i-subscribe, kahit hindi ka manonood lagi, kahit hindi mo ko i-subscribe, basta kaya natulungan kita sa video na ginawa ko, lalo sa mga guide. So, achievement na sa akin yun. Yan naman talaga ang pinaka-main goal talaga ng mga lahat ng tao sa mundo. Kung yung ang purpose nila at vocation. So ako, sa ganyang paraan na napakaliit lang nakatulong, sa akin achievement na yun, no? Kahit paano, meron akong nagawa. Hindi man ganun kalaki yan, hindi man pang malawakan. At least, meron natutulungan kahit paano. So itong natin, formado na Santa Lucia Mall of Davao. So yun lang mahagala. Sana ay halong kamuda, no? Stay put lagi, stay safe. Halong kamuda. So ano kaya sunod natin puntahan? Boracay, Siargao, Palawan. Ano ba? Ano sa tingin nyo? Kasi ako naman pag nagpupunta ako ng mga tourist spots talaga, yung mga resort like mga Boracay, Palawan or mga Siargao, siguro hindi ko siya masyadong i-feature like iba-vlog kasi mahal yung mga lugar na yon, napakamahal, no? Libo-libo talaga ang gagastusin mo diyan para ka lang makapunta sa lugar na yan, tapos hindi mo siya, kailangan mo siyang i-enjoy, no? So kailangan mo i-spend ang iyong bakasyon, no? Na pahinga, ligo, pahinga, tapos kung pasundot, no, na vlog. Susunod natin content ay ang Baguio City. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Baguio City, kung anong alam ko na marami sa inyo na nakapunta, halos lahat na tayo nakapunta ang Baguio City. Pero siyempre, wala lang, gusto ko lang i-share din sa inyo, baka nakalimutan niyo na ang Baguio ay
unique din siya na syudad, no? Para ka na din wala sa Pilipinas. So, yan ang susunod natin mga content. Baguio City. Kung gano'n nga ba kaganda ang Baguio, para siyang South Korea. Maginaw, malamig, tapos ang ganda ng mga kalye, ang ganda ng mga highway nila, tapos ang ganda pa ng mga pine trees, di ba? Mga Burnham Park, at syempre yung SM nila. So, yun lang. Adios.